Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ngang dahil sa'yo. Patuloy po tayong tumayo at itaas po natin ang ating kanang kamay sa pagbigkas ng panatang makabayan. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga malayang Pilipino, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Malaya na sa kasalanan, malaya sa kadiliman, malaya sa sakit. Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo umawit sa Panginoon. Nais kong umawit ng papuri pagsamba, sa bayan ng damdamin may kagalagang dala. Kumakampay itong kamay, pumapatsak itong paa, puso'y nagdiriwang umaawi ng pagsinta. Nais kong umawit ng papurit pagsamba, sabay ng damdamin may kagalagang dala. Kumakampay itong kamay, pumapatsak itong paa, puso'y nagdiriwang umaawi ng pagsinta. Palakpak mo yung kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo yung kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Tuloy kaming sisigaw sa iyo, Panginoon. Ako ay nananalig sa iyo, Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil sa iyo, Diyos, dahil sa iyo may tagumpay, sa buhay ko'y wagayway, puso'y nagdiriwang umaawi
ibibigay. Ano pa ba di mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Ano pa ba di niya na ibibigay? Ano pa ba di mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Palakpak mo iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumitaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumitaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Hallelujah! Ito na ang bagong umaga, halika na at tayo'y magsaya. Tayo na bumawit na papuri pagsamba. Ikaw ang Diyos, ang hari ng lahat, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pagpapala'y laging ganap sa iyong mga anak. Huwag kang pag-ibigin, huwag madismaya sa problema ng mundo. Sa Diyos lumapit ka. Sabi-sabi tayo! Samahin ka sa panahon ng kalungkutan, may galak sa umaga. Samahin ka, bagamat sa kahinaan ng puso'y di mangangamba. Aking paghahawak at pagpapala mo lang, pangako mo sa akin, hindi mo iiwan. Ikaw ang Diyos, ikaw lang magpakailanman. Hallelujah! Ito na ang bagong umaga, halika na at tayo'y magsaya. Tayo na bumawit na papuri pagsamba. Ikaw ang Diyos, ang hari ng lahat, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pagpapala'y laging ganap sa iyong mga anak. Huwag kang pag-ibigin, huwag madismaya sa problema ng mundo. Sa Diyos lumapit ka. Huwag kang pag-ibigin, huwag madismaya sa problema ng mundo. Sa Diyos lumapit ka. Samahin ka sa panahon ng kalungkutan, may galak sa umaga. Samahin ka, bagamat sa kahinaan ng puso'y di mangangamba. Samahin ka sa panahon ng kalungkutan, may galak sa umaga. Samahin ka, bagamat sa kahinaan ng puso'y di mangangamba. Aking panghawak ang pagpapala mo na, pangako mo sa akin, hindi mo iiwan. Ikaw ang Diyos, ikaw lang magpakailanman. Huwag tayo papipigil! Huwag kang papipigil, huwag madismaya sa problema ng mundo. Sa Diyos lumapit ka. Huwag kang papipigil, huwag madismaya sa problema ng mundo. Sa Diyos lumapit ka. Sambahin ka sa panahon ng kalungkutan, may galak sa umaga. Sambahin ka, bagamat
Bagaman sa kahinaan ng puso'y di mangangamba. Sambahin ka sa panahon ng kalungkutan, may galak sa umaga. Sambahin ka bagaman sa kahinaan ng puso'y di mangangamba. Aking pagkahawakan, pagpapala mong lahat, pangako mo sa akin, hindi mo iiwan. Ikaw ang Diyos, ikaw lang pagpagkailan pa man. Ikaw ang Diyos, ikaw lang pagpagkailan pa man. Ikaw ang Diyos, ikaw lang pagpagkailan pa man. Sambahin ka, Sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon Jesus. Tunay ng dakila siya sa lahat. Amen. Praise God. O Diyos, patuloy kaming tumatayo sa iyong harapan at sama-sama kaming nagpupuri at sasamba sa iyo ng aming buong puso at kaluluwa. Dahil wala nang ang ibang katulad mo, Panginoon. Ikaw lamang ang tapat. Ikaw ang tunay na nagmahal sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat pagkat ikaw ang aming tunay na Diyos. Diyos na buhay, Diyos na tapat, Diyos na mabuti. Salamat, Panginoon. Patuloy na hayaan mong presensya mo ang aming maranasan ngayong araw nito. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian
pa nga ho, palakpakan natin ang Hallelujah. Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dakila kayo. Tunay nga po, sinasampakan natin. Amen? So ngayon po, bago po tayo dumako sa panalangin sa ating bayan, tayo po muna ay minsan pang lumibot. Abutin po natin, makipagkamayan po tayo sa bawat isang naririto. Padama po natin ang pag-ibig ng Diyos at sabihin natin, maligayang kalayaan, kapatid. Maligayang araw ng kalayaan. Sige po, buti tayo. Habang inaawit ng ating praise and worship team, ang ating battle cry para sa taong 2016. Naririnig, tinig ng hangin sa himpapawid, tinog na ang bunga, handa ng anig, tawag ng Panginoon ay iyong bigin. Nagdiwang, nagsaya, itaas ang ngalan niya, papuri, pagsamba, sa dakilang lumikha, buong tatag panitain, at iyong hangarin, kay Kristo Jesus, magtatagumpayin. Banal na Espiritu, maghari ka. Apoy ng presensya mo, hanap ng nilikha. Banal na Espiritu, ika'y naririto. Dadakilain ka sa aming pagsamba. Magdiwang, magsaya, itaas ang ngalan niya. Papuri, pagsamba, sa dakilang lumikha, buong tatag panitain, at iyong hangarin, kay Kristo Jesus, magtatagumpayin. Sabay-sabay po natin pitusin ang ating battle cry sa ating sariling wika. Kay Kristo Jesus, matatag at ganap ang ating bangkitain sa taong 2016. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He deserves all our praise. All glory belongs to our God. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin at patuloy po tayong tumayo sa presensya ng Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance. Let us pray. Lord, we thank you, Lord God, as we continue, Lord, to lift up our nation to you. Lord, amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming pong presidente na si Nonoy Aquino, Panginoon. Salamat po sa kanyang termino, Panginoon, sa 6 na taon ng iyong katapatan sa kanya. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa buong buhay niya, Panginoon, ay pinagkaloob niya upang maglingkod at maging tagapagmuna ng aming bansa. Maari, Panginoon, marami po siyang mga kakulangan. But Lord, we thank you that your grace is always sufficient to our nations, oh God, to our nation. Lord, we also thank you, Lord God, sa kanya pong pagbaba sa kanyang termino. Panginoon, salamat po na siya ay pagpapalain mo. Nawa, Panginoon, ay kanya pong maramdaman ang pasasalamat at ang appreciation, Panginoon, ng aming pong mga kababayan. Salamat din po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy din po namin tinadalangin ang lahat din po ng mga department secretaries and undersecretaries, oh God, all the mayors and governors, Panginoon, our local officials, oh Lord God, sa aming pong bansa na siyang nabababa ngayon, Panginoon, sa kanila pong mga pwesto. Dalangin po namin na sila, Panginoon, ay makabalik sa kanilang pamilya, Panginoon, ma-enjoy po nila ang kanila pong mga pamilya at sila rin po ay maging bahagi ng pagbabago ng aming bansa.
Salamat po, Panginoon, sa pagpapala at patuloy na kalakasan na ibinibigay po, Panginoon, sa aming pong mga nakatapos na kanila pong termino sa aming pong pamahalaan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po, Panginoon, at sila, Panginoon, ay aming pong inilalagak at pinagkakatiwala sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, hallelujah Lord. Salamat po na patuloy po kaming nananalangin, Panginoon. Lalo na po para sa mga, Lord, sa isang maayos at matagumpay na transition, Lord, from the outgoing to the present administration. Lord, na ang bawat mamamayang Pilipino ay respetuhin at magkaroon ng pagpapasakop sa lahat ng mga elected leaders, especially, Lord, sa aming pinakamataas na posisyon, ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Lord, we also pray for unity, Lord, na lahat ng mga nahalal ay maging tapat at masipag na gawin ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. We also pray for your supernatural intervention sa mga importanteng concerns ng aming bayan at sinusulong na mga pagbabago para sa mas maunlad at mapayapang bansa. Lord, we especially pray for our incoming President Rodrigo Duterte that he will make you as his Lord and source of all wisdom and success in the journey as President of this nation. That you will refine and lead his words and actions in righteousness so he will lead our nation efficiently. That you will guide him in important decisions that this nation need to implement. We pray for wisdom and fear of the Lord sa lahat ng mga iba pang elected officials namin. Lord, salamat po that your angels will protect over them, that you will guard them, Lord. At walang anumang plano ng kaaway, Lord, ang makapag-i-interrupt, makapag-distract, Lord, sa prosperity, Lord, na inihanda mo para po sa aming bayan. Lord, salamat po. Lord, na patuloy po namin dinideklara, Panginoon, that you are going to prosper our nation. At Lord, salamat po na ang pagbabago, Lord, ay dumating na sa bayang ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ilalapit po namin ang aming bayan sa iyo, lalo na po sa issue ng aming ekonomiya, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, Lord, na patuloy kaming nananahan sa iyong salita. At sa bawat salita mo, mga propesiyang binitawan sa aming bayan, Panginoon, na itatanghal mo ang Pilipinas sa Asia, Panginoon, Lord, bilang isang economic giant, O God. Lord, salamat po, Panginoon, Lord, sa patuloy na pag-angat ng aming bayan, sa issue, Panginoon, na pangkabuhayan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, Lord, na sa bagong administrasyon, Panginoon, magpapatuloy ang pag-angat ng aming bayang Pilipinas, Panginoon. Hindi na kami muling mapag-iiwanan sa Asia, Panginoon. At patuloy mong bubuksan, Panginoon, Lord, lahat ng mga pinagkukunan, Panginoon, mga yamang dagat, yamang lupa, Panginoon, Lord. Lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, Lord, ay lilinangin sa aming bayan. Uunlad, Panginoon, Lord, at mapapakinabangan, Panginoon, Lord, ng bawat mamamayang Pilipino. Lord, hiningi po namin ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord, lalo na po, Panginoon, sa stewardship o sa pamamahala ng yaman na ito, Panginoon. Lord, napakarami na naming reserves, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, ng aming bayan ilalayo mo sa korupsyon. At Panginoon, Lord, babantayan, Panginoon, Lord, ang kaba ng aming bayan. Mapupunta ito, Panginoon, Lord, sa pag-unlad, Panginoon, at patuloy na progreso ng aming bayan. Lord, tinataas po namin, Panginoon, Lord, even yung international trade, Panginoon, Lord, ang pangangalakal at pakikipagkalakal namin sa ibang bayan, Panginoon. Lord, anuman po yung mga negatibong perspektibo, Panginoon, Lord, sa aming pag-transition ngayon sa bagong administrasyon, sinasaway po namin ito sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. At Lord, patuloy po namin, Panginoon, Lord, tinatanghal na Ikaw ang Diyos ng aming bayan. Ikaw ang Diyos ng pananalapi ng aming bayang Pilipinas, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng aming kayamanan dito sa Pilipinas, Panginoon. At walang gawa ng kaaway, Panginoon, Lord, ang makapagnanakaw sa destinasyon ng aming bayan, which is paunlad ng paunlad ng paunlad, Panginoon.
Lord, salamat po, O Diyos, Lord, na mananatili, Panginoon, ang aming bayan, Panginoon, Lord, sa progreso, Panginoon, at tahak ng progreso, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord, at maglalagay ka rin, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na may malasakit at tunay, Panginoon, mapagkakatiwalaan, lalo na po sa isyong pangkabuhayan o pananalapi, finance, O God, Lord, at pag-iingat ng yaman at pagpapatakbo ng ekonomiya, Panginoon. Bigyan mo ng wisdom ang aming Pangulo, Panginoon, sa ganitong aspeto. At dalangin po namin, Panginoon, Lord, even, O God, Lord, sa pagtatapos pa ng termino ng bagong administrasyon, Panginoon, ang Pilipinas ay kaiinggitan na, Panginoon, Lord, ng karatig bayan bilang isa sa pinakamaunlad na ekonomiya, Panginoon, Lord, ng Asia, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, na nanahan po kami, Panginoon, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, kami po'y dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa araw na ito. Kami po'y nagdiriwan ng kalayaan, Panginoon. Maraming salamat na Ikaw ang Diyos na aming kinikilala at sinasamba. Pinupuri ka namin at tinadakila ang makapangyarihan mong pangalan. Sa pangalan na iyong anak na si Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayong umaga ay aming itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga batas, O Diyos. Napakarami na pong batas sa Pilipinas, Panginoon, mula pa noon hanggang ngayon at mga kasalukuyang batas na ito, O Diyos, ay ipapatupad ng tama. Dalangin namin na ito ay maipatupad ng maayos, may kagalingan na pagpapatupad na hindi nakakaagrabyado ng mga mamamayan bagkos sa ikabubuti ng lahat. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga batas na ito ay maging pakinabang din naman sa bawat Pilipino. Panginoong Diyos, dalangin po namin maging ang aming pong papasok na President-elect, Panginoon, Rodrigo Duterte, Panginoon Lord. Nagpapasalamat kami sa iyo na sa kanyang panunungkulan, Panginoon, kung mayroong mga batas na dapat gawin o ipapatupad, Panginoon, dalangin namin na ito ay hindi maabuso, O Diyos. Ito ay hindi aabusuhin ng mga iilan sa kapangyarihan. Bagkus, Panginoon, ipapatupad ito ng naaayon sa konstitusyon, naaayon sa mga panukala, tama, may kaayusan sa Panginoon sa aming bayan. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Gayun din, Panginoon, tinataas din po namin ang aming international standing, Panginoon. Ang relasyon ng aming bansa sa ibang bansa, Panginoon. Lord, bagamat papasok pa lamang uupo pa lamang ang aming bagong presidente, ay mukhang naglalagay na ng ang kaaway ng negatibong impresyon sa kanya. Lord, we ask for your intervention sa mabuting relasyon, Panginoon. Lord, we ask for favor para sa aming presidente, para sa aming bansa, Panginoon, upang patuloy na maging maayos ang relasyon namin sa iba pang bansa, O God. And Lord, we thank you na patuloy na ibabalik mo ang dignidad ng Pilipinas. Ang respeto ng ibang bansa ay muling ibabalik, Panginoon. At Lord, patuloy na magiging maayos ang relasyon namin sa kanila. Hindi lamang sa ekonomiya, Panginoon, sa lahat ng aspeto. Lord, salamat din ang aming uupong Presidente Rodrigo Duterte, Panginoon, ay makakakuha ng pabor sa iba pang mga presidente, sa iba pang pinuno ng ibang bansa, Panginoon. At salamat po sa wisdom na ibibigay mo sa kanya, sa pakikitungo, sa pakikipag-deal, Panginoon. Salamat na ngayon pa lamang, Panginoon, pupunuin mo siya ng mga kaalaman para sa pakikitungo, Panginoon, sa higit na maayos na pakikitungo, O God. And thank you, Lord. Ito po ay magkikreate, Panginoon, ng pakikiisa ng aming bansa sa iba pang karatig bansa, Panginoon. Salamat po sa pabor, O God. Salamat ng iyong kaluwalhatian ng patuloy na makikita sa aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, ganun din ang aming panalangin para sa bahagi po ng iyong church, Panginoon, sa tunay na pagbabago para sa aming bayan. Ama, bilang church mo, Panginoon, itinalaga mo ang bawat isa para maging ilaw at asin, Panginoon, para sa aming bayan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na makita sa amin ang tunay na pagkakaisa, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, maniwala na Ikaw ang Panginoon na aming sinasamba at pinaglilingkuran, Panginoon. Lord, nawa ang iyong church ay bahagi po para sa pagbabago ng aming bayan. Una, sa pananalangin, Panginoon. At the same time, Lord, magbigay gabay, Panginoon, at patnubay sa mga naliligaw na landas, Panginoon. Salamat po ng marami sa patuloy na pagpapala mo sa iyong simbahan.
sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. At pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen! 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 Muli po ating ipilakpak ang ating mga kamay para sa Diyos. Ang pinakamainam para sa Diyos ng Pilipinas! Hallelujah! Hallelujah! Tayo po ay makakaupo na. Amen. Ngayon naman po ay ating papalakpakan ang mga kapatid natin sa iba't ibang selebrasyon o pamilya dito sa JCSGO Central. Alright? So ang inyong pong pagkakaupo ay hindi pang matagalan muna. Kapag tinawag po namin ang inyong pamilya o ang inyong pong selebrasyon, kayo po ay tatayo at mayroon po kayong isisigaw. Amen. Para po sa pamilya 8:00, ang inyong pong isisigaw ay Mabuhay ang Pilipinas. Alright? Nakatema po yan sa ating selebrasyon ngayong umaga. Sa pamilya 10:30, ang isisigaw naman po natin ay Hallelujah. Hallelujah. Ay, masasalamat sa ating dakilang Diyos. At ang pamilya 3:00 naman po ang isisigaw nyo ay Duterte. Hindi, biro lang po. Alright? Ang isisigaw po natin ay Kalayaan. Kalayaan. Ano po ang isisigaw ng pamilya 8:00? Mabuhay ang Pilipinas! Ang pamilya 10:30, Hallelujah!
At ang pamilya alas 3. Kalayaan. Sige po, subukan natin. Amen. Alright? 1, 2, 3. Pamilya alas 8. Mabuhay ang Pilipinas! Pamilya alas 10:30. Pamilya alas 3. Medyo matamlay pa po yung iba, hindi sigurado kung po tatayo. Mas maganda po kung tatayo tayo para buo ang puwersa. Okay lang po ba? Enerhiya, mga kapatid. Enerhiya. Pinalaya na tayo ng Diyos. Amen. So ngayon po ay muli nating susubukan. Tawagin po natin ang Pamilya alas 8. Mabuhay ang Pilipinas! Nakita ko po yun, Pastor. Alright. Pamilya alas 10:30. Buhay na buhay. At ito naman po, Pamilya alas 3. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Hallelujah! Na buhay. Amen. Kaya naman, atin pong tatawagan na para ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumayo at ating buong sigla na tawagin sa harapan ng ating mga punong pastor, si Bishop Jonathan at si Pastora Vicky Sebastian. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Sa buhay ng ating mga punong pastor. Sige po, yung pinakamainam na pasasalamat para sa buhay ng ating mga punong pastor na patuloy na naglilingkod. Hallelujah! Salamat sa kalayaan. Palakpakan natin ang Panginoon sa kalayaan. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Masasaya kayong lahat. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Sabi nga nila, bawal sumuko, walang susuko. Amen? Kahit anong problema ang harapin natin sa ating buhay, meron tayong kasama, meron tayong tagapagtanggol, ang ating Panginoon, tagapagligtas, at manggagamot sa atin. Amen? Praise God. Lakpakan po natin si Lord. Amen. Makakaupo muna po tayo sandali. Nais ko lang ipakilala sa atin ngayon ang ating magsasalita sa araw na to. Pagdating pa lang niya, sabi niya, excited na ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko nga, mas excited kami. Praise God. Itong couple na to ay nakilala po namin years back. At sa totoo lang, doon po kami sa kanila nag-first encounter God weekend. Dati nun, encounter, anong tawag doon? EGR, no? Encounter God, retreat, no? Pero ngayon, encounter God na yung tawag. Ibig sabihin, maraming matagal na panahon na yon, di ba? Kasi sila po yung mga nauna sa G12 Vision at nakita po namin kung gaano lumago yung kanilang gawain at nag-apo yung mga tao. Pagpunta nyo po doon, ang sasaya ng mga congregation nila, walang nakasimangot. Tsaka ang gagalang nila, di ba? Matulungin, di ba? Sabi ko, ibang klase yung mga tao dito. Tapos, siyempre, nakilala namin ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Nakita rin namin sa kanila na kung ano yung ugali nila, ganun din yung ugali ng mga congregation nila. Di ba? Matulungin, masaya, nagmamahal sa Panginoon, and ready to serve. Yun pong nakita namin doon. So, di ba, heart nagpunta tayo doon, ano? Nag-encounter tayo. Naalala mo? Ayun. Doon po kami nag-encounter sa Tarlac. Tarlac, ang ating tagapagsalita ngayon. At nais ko rin ipakilala ang kanyang napakabait at napakagandang may bahay, di ba? Sila yung tandem, di ba? Parang Aldab. Di ba? Sila yung talagang pinapaboran ng Panginoon. Right now, they're building a very big sanctuary doon po sa Tarlac. And from the Tarlac First Baptist Church, nais po nating tawagin at maybe ang kanyang may bahay ay mag-greet ng maliit, ng konti. And then ang ating speaker po ay walang iba kundi si Bishop Frank and Edith Santos. Palakpakan po natin sila. Praise God. The Lord is good. Amen. At nakarating sila dito all the way from Tarlac. Pastor Edith, mag-greet ka naman. Hello. Thank you po. Magandang umaga po sa bawat membro ng JCSGO na narito ngayon nakasama naming
nagsasamba. Ang nais ko lang pong banggitin ay ako po ay dumating dito ng buong pusong may paggalang sa inyong mga pastors, si Bishop Jonathan and Pastora Vicky, because they are ahead of us sa call at paglilingkod. At kami ni Bishop ay laging we look up to those who are ahead of us. So kayo po ay mapalad na you have them who have matured and matured by God throughout the years in growing, leading, and maturing you towards the character of Christ and towards His will, His kingdom here on earth. Marami pong salamat sa inyong warm na pagtanggap sa amin ngayong umaga. Purihin po ang ating Panginoon. Thank you very much. Yan po ang aking dating girlfriend. Ngayon po roommate ko na po siya. Ako po excited. Mukhang hindi halata, no? Okay. Sila pong mag-asawa ay inspirasyon ko po. Inspirasyon po namin. Kasi biro mo, kayo po ang una nagkaroon ng breakthrough. Kaya kahit saan ako magpunta, sabi ko, pinaka-blessed ang JCSGO dahil meron kayong, wala kayong inupang lugar. Pero mo, ang lugar nyo ang inupahan ng PBL. O D-League ngayon. Saan ako makita na yung isa sa mga professional basketball natin ay dito naglalaro. Mahilig po ako sa basketball Noong kalakas-lakasan ko, 3 seconds din po ako. Kaya lang hindi po sa shaded area. Sa airy po ako 3 seconds. Sa tagal ko, sa taas ng talon ko, 3 seconds po ako doon. No? Anyway, you have your own school, you have your own place. Hindi kagaya ng mga churches, napakaraming churches, they're still renting their places. Napagkalaki-laki. Pero you are so blessed because you have a very, very, very anointed leader in the person of Bishop Jonathan and Doña Vicky Sebastian. Sa ngiti pa lang nila, mapapaihi na kayo. Sabi ko, how will I describe Doña Vicky and Kuya Jonathan o Bishop Jonathan? Yung cheerfulness nila, yung kanilang ngiti pa lang, kaya pala ganito ang JCSGO, no? And then, kapangalan ng aking anak si Joshua. Parehong pogi. Kung very, very, very anointed si Bishop Jonathan, hintayin niyo si Joshua. Sa marami sa atin na hindi pa nakakakita nito, someday, iahayag siya ni Lord. Kumbaga sa mga propeta, si Elijah, si Bishop, si Joshua ay Elisha. Si Moses, si Bishop, si Joshua. Okay. At hintayin niyo ang apo, si Justice. Alam niyo, I've been watching ang mga churches, kahit saan ako magpunta, yung first generation ng church, grabe ang nangyari. Ang nakakalungkot, wala ng second generation. Dahil hindi na-disciple, na-prepare ang next generation. At dahil hindi na-prepare yan, unti-unting ma-extinct ang church.
Kaya matatanda na lang ang natira. Thank God sa G12, yung first generation are committed to prepare the next generation, and then that next generation will prepare the next generation. Kaya magkakaroon ng I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Unstoppable na breakthrough nun. Praise God. Malay nyo, dito manggagaling ang susunod na mayor ng Quezon City. Magiging congressman ng distrito nyo, maging senador o malay natin, maging presidente, amen buwa. Ang susunod na Henry C. and Gokong Wei, Lucio Tan, Manny Villar, at MVP ng Pilipinas, manggagaling dito. If you dream, and when you dream, you believe, and because you believe, mararanasan nyo nga, di ba? You will live. Ipamumuhay, maranasan. Kaya, sabi mo sa iyong katabi, napakapalad ko ngayong umaga. Tanong mo kung bakit. Nakatabi kita. Pero huwag mong kalimutan ang mukhang yan, Yan ang susunod na makakaranas ng supernatural breakthrough kay Lord. Amen. Kaya, I'm really excited for this. Thank you very much, Pastor Jonathan, Bishop Jonathan, and Doña Vicky. I call her Doña Vicky. I call all the people in our church Doña. Kasi I believe kung anong sasabihin mo, yan ang mangyayari. Okay? I prophesy, I declare, I decree. I pronounce, I release those words. So, yung iba, kinikilabutan, paano naman yun? So, but anyway, ito ay araw ng ating kalayaan. Pero tunay ba tayong malaya? Di ba? Kalayaan mula sa pagsakop ng ibang bansa. Okay? But we were so invaded in many forms, di ba? In many kinds of invasion sa buhay natin. Sa teknolohiya, na-invade na ang ating tahanan. Kaya, malaya ba tayo? Sa ekonomiya, na-invade na rin tayo ng kahirapan. Malaya ba tayo sa kahirapan? Iba daw ibang klaseng invasion. Paano kung dumating ang takot? Ibang klase ang pananakop ng takot. Na-invade na rin tayo ng tinatawag na worries and anxiety. Ibang klase yan. Yung insecurity, jealousy, envy, bitterness, hatred, unforgiveness. What about yung iba't ibang klase pang pag-aalipin ng iba't ibang klaseng bisyo? So, dapat tayong lumaya dito. Pero ang sabi ng Bible, you will know the truth, and the truth will set you free. John chapter 8, verse 31 and 32, kung magpapatuloy tayo na nagbababad, nagtatampisaw, pinagsumikapang sinasagawa ang salita ng Diyos, tayo ay tunay na alagad. Tunay na alagad. Di lang mananampalataya, alagad ni Kristo. At malalaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan ng siya magpapalaya sa atin. The truth, sa John chapter 8, verse 32, is not about doctrines or theological teachings. The truth is about the person, at yun ay si Yesu Kristo. Kaya sa John 14:6, ako ang katotohanan, di ba? Ang magpapalaya sa atin ay si Kristo.
Kaya if you will go to verse 36 ng John chapter 8, if the Son sets you free, you are free indeed. Naging alipin tayo ng kasalanan, sabi sa verse 35. Pero dahil kay Kristo na napako sa krus, tinubos lahat ang pagpapaalipin, lalo ng kasalanan sa atin, tayo pinalaya niya. Kung pinalaya tayo ng anak, tunay nga tayong malaya. Yun ang sabi ni Lord. Lahat ng nakay Kristo, malaya na. Amen. Pero, talaga bang malaya tayo? Malaya ba tayo sa takot? Yan. Sa pangamba, agam-agam. Ha? Malaya ba tayo sa nakaraan tayo na siyang nagdidikta kaya nagkakaroon tayo ng guilt and condemnation? And all these things. To know the truth is one thing, but to experience the truth is another thing. Kailangan alam mo na pinalaya tayo at dahil alam mo, pag sumikapan natin na tayo malaya. Okay? Malaya na tayo. Nalaman nyo ngayon. Pero dapat mabuhay tayo sa kalayaan. Di ba? Now, sino sa inyo dito ang pagod na sa sobrang politika sa Pilipinas? Kaya, ang sabi ng iba, don't worry, change is coming. Ha? Okay, mag-alala, change is coming. Nandito na yung pagbabago, parating na. But Digong will not be the one to give us this real transformation and change. He may be God's vessel. Kasi tuwing kikilos si Lord, gagamit at gagamit ng tao eh. And that man, probably si Digong, but Digong is only that man, kailangan kasama tayo dyan. Ha? So, nung ako po ay dumating sa Tarlac, 1983, nakita na namin yung passion ng dating pastor sa pagbabago ng Pilipinas. That's why meron kaming prayer rally, meron kaming yung 2 Chronicles 7:14 na yan, bugbog sarado na yun eh. Yung, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins and heal their land. Heal their land. Kaya naghihirap po tayo because we are under curse. Kaya may problema sa pamilya, we are under curse. Kaya ganyan tayo nagdurusa because we are under curse. Kaya we are crying for nation transformation. Every now and then, we are praying for that. Since 1983. And then nakita ko yung panalangin dito. I was so blessed. If all the churches would do that, ano mangyayari sa Pilipinas? We thank God for JCSGO doing these things. And then, nakita ko na prayer is powerful indeed. It's so powerful. But when we do not do anything after we pray, it becomes powerless. Marami sa atin nagpipray, pero pagkatapos natin na-pray, what's next? Sabi ni Martin Luther, ang pinakamahalagang bahagi ng panalangin ay yung pagkatapos mo manalangin. Makinig ka kay Lord, ano ang sinasabi niya? May problema ka sa pera, makinig ka kay Lord, pagkatapos mo mag-pray, makinig ka kay Lord, baka ang kasagutan mo sa pera, yung katabi mo lang eh. Tingnan mo yung katabi, ikaw ba? Baka ikaw nga ba? Baka ikaw ang katugunan mo sa aking panalangin.
Usually, it's like that. Kaya lang, pagkatapos natin mag-pray, doon na tayo, babalik na naman yung takot, pangamba, agam-agam, tapos magdududa ka. Kaya naging useless, di ba? Biro mong nandyan na, nawala pa. Kayong estudyante, nagpipray kayo ng wisdom. Pagkatapos nun, in Jesus' name, Amen. Makinig ka kay Lord. Sabi ni Lord, mag-aral ka, anak. Hindi ka nag-aral, bumagsak ka. Di ba? Sinumbong mo si Lord, kay Lord ang iyong asawa. Ganito ang asawa mo. O sinumbong mo ang iyong anak, kay Lord ang mga anak mo. In Jesus' name, Amen. Pagkatapos nun, wala kang ginawa. Hindi ka nakinig. Baka sabihin ni Lord sa iyo, anak, ikaw ang problema. Humingi ka na sorry sa mister mo o misis mo. O kaya masyado kang bungangera, humingi ka sorry sa anak mo na hurt. Pagka sa pera naman, baka pagkatapos mo mag-pray, Lord, I need financial breakthrough. Ang daming pinag-pray, in Jesus' name, Amen. And then makinig ka kay Lord. Ang unang-unang, baka sabihin ni Lord, nagtatayat ka ba, anak? Binibless mo bang pastor mo? You see, the same sa nation transformation, we've been praying that God would give us a righteous president, vice president, and all these cabinet members, all these senators, congressmen, governors, mayors, and on and on. But are we preparing our people to be the next in line? Nagpipray lang ba tayo? Tapos wala tayong ginagawa tapos hindi tayo nag-i-involve sa politics and we are apolitical. Diba? Nagkakaroon tayo malaking problema dyan, lalo na sa mga, kung meron kayong mga religyoso kayo, meron kayong traditional denomination. Ganyan din ako noon eh. Until the Lord impressed in my heart, we are the light and salt of the earth. And we are Filipinos. And all these things. Kaya, I want to share something with you. Yung panalangin, actually, it's the dream of Lauren Cunningham. The same exact dream ni Bill Bright ng Campus Crusade for Christ. Si Lauren Cunningham is the director ng YWAM, Youth with a Mission. The president and founder ng Campus Crusade for Christ International was Bill Bright na namatay na. They went to a place at nagkita sila doon, nagtaka sila, and then they were sharing the same dream. And na magpalit sila ng kanilang notes about their dream. Exactly the same. And with this dream na pinakita ni Lord sa kanila, I am fully persuaded, so convinced na ito ang kailangan for nation transformation. If you remember, si FBR, siya naging presidente, hindi nag-grow ang churches. You know why? Naging complacent ang church because FBR was an evangelical, he belongs to the evangelicals, that first non-Catholic na presidente ng Pilipinas, hindi nag-grow. If you will ask the PCEC, hindi nag-grow ang churches. Naging complacent, karoon ng status quo. Pero nung magkaroon ng malaking problema, nag-grow ang churches. Ngayon, Digong is saying na I am not a Catholic, I am a Christian. And we are, maraming pumapalakpak, and change is coming, maraming pumapalakpak. But Digong cannot do it alone. We must do something. Let me share with you the 7 mountains that these
two people, Bill Bright and Lauren Cunningham, saw in the dream. And I believe these 7 mountains, if we as a church would reclaim them, the 7 mountains is a major stronghold ng enemy ngayon sa Pilipinas and all over the world. Pero hindi dapat sa demonyo ito galing kay Lord ito. Kaya lang because of the church, nanahimik ang church, walang paki ang church, eventually these 7 mountains was taken by the devil. At itong ginagamit niya in destroying nations, destroying churches, destroying any establishment, and particularly in destroying the smallest unit of our society called home or family. Dito, pamilya 8:30, pamilya 10:30, pamilya 3 o'clock. Nasa yung kapuso. Kapuso, pamilya. Kapamilya at kapuso. Ayan, Ayan. Alam nyo, itong 7 ito na bundok, ang goal natin ngayon is to reclaim this. It was taken forcefully. Sabi nga ng Bible, the violent man took the kingdom of God by force. And iba sa atin, hindi tayo aware, it was taken away from us because we've been deceived and blinded and we don't care. Now, we are affected. Ngayon, kaya dapat tayong mag-rise up. The Bible says in Matthew chapter 16, verse 18 and 19, alam natin ang verse 13, nandun sila sa northernmost part ng Israel, ang mga disciples, and there, pinakita niya, ano ba ang tingin ng tao sa akin? And then sabi niya, kayo. Until Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. And then it was revealed right then and there kung sino si Christ, si Jesus sa kanila. The Father revealed it through Peter. And then this is the word of Jesus. In verse 18, you are Peter. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. I have given you the keys of the kingdom. Whatever you shall bind here on earth will be bound in heaven, and whatever you shall loose here on earth will be loosed in heaven. You see, the church is not a passive church. It's not a religious organization. It is not very traditional or legalistic. It's not powerless, helpless, fruitless, paralyzed organization. No. The church that Jesus established is a very powerful, active, violent church. That's why even the gates of hell, meron ba bang mas violent sa impyerno and powers of hell? Kaya takot na takot ang tao But compare mo ang hell sa church, this is nothing. That's why even the gates of hell will not prevail against the church that Jesus established, purchased by the blood of the Lamb. And when He died on the cross, He said, paid in full, fully restored, reconciled to God. So much anointing, so much power, so much authority with the promises of God, with the name of Jesus, with the blood of the Lamb. That's why this church is advancing, is overcoming, is triumphant and victorious. Hindi talunan. Okay? Hindi sakitan. Hindi naghihirap, nagdarahop. No. The church is the church of Jesus Christ, fully restored. Whatever you shall bind here will be bound in heaven. Whatever you shall loose here will be loosed in heaven. Powerful, di ba? Bakit nagahari-hari ang demonyo at kung sino man ang nasa mga departamento, naghihirap, apektado tayo.
It's because the church naging religious. Kanya-kanya. Nakita yung awit kanina, magkaisa, di ba? Mag-big kiss. Na napakadakila ni Lord. But unless the church would unite and do something, these 7 mountains ang siyang magdidikta sa buhay natin, sa ating ekonomiya, sa lahat-lahat, pati na sa future generation. What are these 7 mountains that we need to reclaim in our time if we want real nation transformation? Una, madali lang pong memorize. A, B, C, D, E, F, G. Okay? A, arts and entertainment. Lahat ng galing sa pag-paint, sa pag-aarte, pag-aawit, sa mga sports, ang Diyos ang may bigay niyan eh. Siya ang lumikha sa atin eh. Siya nagbigay sa atin ng galing, abilidad. Pero ano nangyari? Dahil hindi tayo nag-involve sa arts and entertainment, in-exclude na lang natin sa church at hindi natin nilabas. Ano nangyari? It was taken by the devil. Kaya ang pinakamabisang nag-i-influensya in destroying our children, our family, is the so-called arts and entertainment. Bakit? Mas maraming panahon ng tao sa harapan ng TV. Mas maraming panahon ng tao sa pakikinig ng mga malalaswang mga awit. So this TV industry, this movie industries, and this recording industries, ginagamit niya ang mga ito to destroy our moral values, our idea of God, our perspective of God, and our personal perspective. Kaya maraming tao ngayon, hindi niya alam kung lalaki siya o babae, o ang babae, hindi niya alam na si babae, akala niya lalaki. And look at the responsibility ng tatay, nanay, children, parents. There is so much chaos. Because the moral values, majority of our moral values na meron tayo ay nakuha natin sa pinapanood natin eh. Sa mga musika natin na narinig. And all these sports na violent. Ito nagdidikta. Kaya nandyan na. Dapat tayong mag-rise up and take it back. We thank God na merong mga born-again artists and entertainers. Marami sila nagra-rise up. Biro mo, as I watch, imagine si Joshua sa drums and all this instrument, you're so anointed here. Kailangan ilabas natin yan. And let us produce Christian music, Christian movies, Christian TV station na nagtuturo tungkol sa moral values, reinforcing, strengthening the values in the family. It must be taken, it must be restored, it must be reclaimed. The church must rise up. You must rise up. All of you are so anointed na binigyan ng galing sa arts and entertainment, paggamit nyo kay Lord. Thank God kay Stephen Curry. Thank God kay Manny Pacquiao. Thank God kay Tim Tebow, one of the premier sa football. Anak siya ng evangelist na pinanganak sa Mindanao, yung si Tim Tebow, na quarterback sa football. And many Christian actors, actresses, singers, meron tayong quest na rapista. Dapat magamit to for the glory of God. Pangalawa, na dapat kalawang bundok na dapat nating reclaim is the so-called business. Alam natin ang business, yan ang nag-establish ng ekonomiya, nagpo-provide ng maraming employment yan eh. Ang business, hindi galing sa demonyo, galing kay Lord yan. Nakita natin sa Genesis chapter 1, chapter 2 siya lumikha, and then makita natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, God has given you the power
the power to produce wealth. It is God who gave us this power, the wisdom. Lahat ng mga inventors during the 18th century are born-again believers. Spirit-filled. Yung kaibigan namin, natutulog lang, na-discover niyang MRI. Christian, natutulog lang. Paggising niya, na-invent niya yung MRI, yung magnetic resonance imaging. And all these things. And then, kagamit-gamit, ang nakakalungkot ngayon, napaka-selfish na mga businessman, kawawa ang mga empleyado. Walang mga bonuses, napakababa ng sweldo. It's because they're so greedy. Sila lang yung mayaman. What about the employees? Kawawa yan. Ang business is to share to everyone para umasenso ang bawat isa. And one thing I want to emphasize, huwag kayo magkaroon ng employee mentality. Na all your life, you will become an employee. Walang masyadong breakthrough dyan. Unless you are a CEO or manager or supervisor ng malaking kumpanya. Pero if you are just sa baba, walang masyadong breakthrough yan eh. Kasi ang background natin, Pilipino, makapag-aral tayo. Anong purpose? Bakit tayo nag-aral? To be an employee. To be employed in a big, high-paying corporations or companies. Yan ang mindset ng Pinoy. Kaya nag-aaral para maging empleyado with high-paying job and lots of benefits. Kaya tayo nag-aaral eh. Kaya kahit saan mundo, employee sila. You go to Dubai, you go to Singapore, the best employees, talagang manpower are Filipinos. Even here. Because of that employee mentality. Alam niyo mga Chinese, I admire them so much. Kaya nag-aaral yan to become entrepreneur. At pagka natapos yan, wala siyang alam sa gusto niyang business. Maghahanap siya ng isang business na kung saan ang pangarap niya magkaroon ng ganon. Kahit huwag mong bayaran yan, pero ang goal niya to learn your business. Kung paano paandarin ang kanyang business. 6 months, 1 year, alis na yan, and they will start their own business na mas maganda sa business mo. Innovation. They have this business or entrepreneurial mentality. All over the world, you will see them. Kahit saan ka magpunta, Chinese have that business mentality, entrepreneurial mentality. 3 generations ago, bote bakal dyaryo lang yan eh. The second generation, third generation, halos sila na may-ari ng Pilipinas. Ibang klase yan. Pangatlong klaseng tao, the Jews. Ang mga chosen people. These people, na itatak sa isip, sa puso, that they were chosen people of God. And when God said in Deuteronomy chapter 28, they are the head, not the tail, above, not beneath. They are blessed. They have the covenant blessing of God. When God said it to Abraham in Genesis chapter 12, 1-3, if you are willing to leave your country, your family, and your father's household, and go to the place I will show you, in verse 2 and 3, 7-fold covenant blessings. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And because of you, all nations on earth will be blessed. That's the mentality of the Jews. That's why wherever you go, kahit saan ka magpunta, dito sa Pilipinas, around the world, America, they control the entire world economy. Kahit anong gawin ng Hudyo, they are the best. Sa medical field, sa farming, sa agriculture, everything, thinking, sabi nga yung mga attorney, meron kang kaso eh, pagka kalaban mo, Jewish attorney, forget about it, talo ka na. Magaling yan. Because of that covenant blessing mentality ni Lord sa kanila. Pero there is this fourth kind of people. They are the best of the best actually. Ang tawag sa kanila, born-againers. Mga Christians. You know why they are the best? They have the entire
Old and New Testament. They have the Holy Spirit. They have Jesus Christ, the blood of the Lamb. They have the name of Jesus. Everything that you can imagine is sky's the limit. If you just dream it and believe it, you will live it. Amen po ba? Ang pangarap libre. Mangarap ka na malaki. Kasi possible eh. It's not impossible. Nawalan ka ng pangarap, ba't ka ba dapat mabuhay sa mundong ito? Ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa, yung taong walang pangarap. Pero kahit napakahirap ngayon, may pangarap ka, you are blessed. If you believe, you will live your dream. Amen po ba? Have a business mindset. A business mindset. I don't know anong klaseng business. You pray to God and He will give you a business. At pagka nag-business ka, make a commitment, make a covenant. Anong covenant mo? Lord, I will bring the tithe, whole tithe. For every blessings I receive, the tithe is all it's yours. And I will bless my pastor, the workers of God, and I will finance the end-time harvest. Pagka ginawa mo yan, you are the man Jesus is looking for. You are the man or woman God is looking for. Yan lang hinahanap ng Diyos ngayon eh. Can He find a man and a woman who is willing na maging alulod kay Lord? Ang problema sa atin, ang daming naging mayaman. I know, maraming businessman, maraming mayaman sa church na to. Bakit? Hindi kayo nakarating dito ngayon kung hindi kayo pinagpala ni Lord. Amen. Alam mo ang problema ng mayaman? Noong hindi sila mayaman, napakatapat nila kay Lord. Walang absent, non-negotiable pagdating kay Lord. Ngayong yumaman na sila, hindi mo na makita sa church. Nasaan sila? Singapore, Boracay, Hong Kong. Sunday na Sunday, wala ka sa church? Never, never, never compromise the Lord's day. This is not our day. It's the Lord's day. It's the time to celebrate the goodness, the holiness, the greatness of God. Tapos wala ka dito. Nasa kasalan ka, nasa binyagan ka, nasa somewhere else. Kapatid, read Isaiah 58 verse 13 and 14. If you will call the Sabbath a delight, the desire, you are so longing for the Sabbath, and you desire Sabbath, and you delight in Sabbath, sabi ni Yahweh, then He will exalt you, He will bless you. Never compromise the Lord's day. Kahit na, sabi ng boss mo mag-cover, hindi po pwede. Ang mawawala ka, alisin na lang po ako. Mawawalan kang pinaka-trusted na empleyado at manager. Ako hindi ko na kailangan ng CCTV. Yung mga ibang employer kailangan yan. Ako hindi. At dahil sa akin, pinagpala ang kumpanyang ito. Sige po, i-layoff mo ako. Hindi ka naman mabiro. Sige, hanggang kailan? Hindi niya pwedeng pakawalan ng pinaka-trusted, faithful, the most productive employee. Amen ba? Mga kabatid, let us reclaim the business world. Ask God for a business. You will be the next MVP, Villar, Lucio Tan. They are our John the Baptist preparing our way. Amen po ba? Sabi mo si katabi, sampalin mo siya. Simulan mo na. Kailan? I am your prayer warrior. I believe in you. God believes in you. He's just waiting on you. Amen. Pangatlo, hindi ko na-emphasize to, church. The church must be united, must rise up. D, distribution. Dito na papasok ang media, news, journalism, yung information technology, yung Facebook, itong tinatawag nating Instagram, itong tinatawag nating inano ni Digong ang mga journalists because there are three kinds of journalists, diba? Yung B and C, they are the problem. Sana maging A ang mga journalists natin na matapat sa katotohanan, committed sa katotohanan, with or without, walang kahit binubungkus, they don't care. Sana, wala na sanang selfie sa Facebook.
Ba't di kayo maglagay ng salita ng Diyos? Jesus said, the Word of God says, dream, find hope in the Lord. Jesus saves. But puro selfie. Kahit nalang kinakain mo, selfie. People don't care about that. But if you will show them the love of God, the forgiveness of God, there is always hope. There is no such hopelessness in the Lord. There is always hope in the Lord. I tell you, maging avenue pa ang information technology, ito pong pinuproduce natin ito, at mag-produce tayo ng mga information na that points to Jesus. Siya lang ang pag-asa, siya lang ang tunay na kalayaan, siya ang nagbibigay ng kalayaan. Amen po ba? Lahat kayo na magagaling dyan, please rise up, get involved. Then education. I want to emphasize this. Habang tinuturo sa school na kayo at ako'y galing sa matching, hindi mawawala ang asal matching. Hindi tayo galing sa matching. Hindi tayo, pati unggoy, hindi tinatanggap yan. Tanungin yung unggoy, hindi na matanggap na tayo galing sa kanila. Kasi nag-aaway daw tayo, sila hindi. Nagmamahalan daw sila, tayo hindi. Balimbing daw tayo, sila hindi. Mga kabatid, we must teach the Word of God. That God is the Almighty God and we were created in the image of God and our role is to love God with all our heart and we love each other. That's why there is so much respect at hindi ka papatay ng tao. Hindi mo wawasakin, sisirain ang kapwa mo. Bakit? Mahal mo eh. Bakit? Mahal ka ng Diyos at mahal sila ng Diyos. We must bring back the biblical teachings in our school. Thank God, meron kayong school. What if you will, ang mga anak nyo nag-aral sa ibang lugar, they teach us yung theory of evolution, na galing tayo sa unggoy, malaking problema yan. Kaya tingnan mo, wala respeto sa kapwa. Puro corrupt. Tingnan nyo kung anong klaseng asal. May pinag-aralan, pero walang karakter. Walang values. Matalino, pero hindi sila wise. Ang daming matatalino. Sino yung magagaling na magagaling? Sila ang magagaling na mangurakot. Why? Distorted ang kanilang napag-aralan eh. Bring them back to God and let them read the Word of God and they will find themselves kung anong klaseng Diyos meron tayo. Amen po ba? F, family. We must restore, we must heal the family. Ang daming wasak na pamilya. Ang sagot dyan, encounter weekend. The best solution, pag kami problema ang pamilya, kahit born again tayo, attend kayo ng encounter weekend. Sabihin ko sa inyo, hindi po encounter weekend, encounter weekend, okay? Lalaya po kayo. Lahat ng demonyo naglalambitin. At please, sara nyo na ang pintuan ng demonyo sa bahay nyo. Marami yan. Sa internet, sara nyo na. Sa TV, isara nyo na. Anything na perversion, huwag na kayo manood ng nasa prime. Nasa prime, ako, inano ko yan sa ambiyan ako, mahilig siya sa Showtime. Sabi ko, huwag kang manood ng Showtime, please. Ang apo ko nakatira sa akin, ayaw ko maging shocking ang apo ko. Okay? Hindi nanganganak, nagmo-multiply. And I tell you, that's the power of the impartation of the devil through this perversion. Stop it. Please, I am not against them. I love them, but I hate what they do. Tingnan mo, ang daming hindi alam kung lalaki o babae. May putoy-toy ka, hindi mo alam, lalaki ka? Ano ba problema mo? Ay, nagkamali ang Diyos. Kamali ang Diyos. Ikaw ang maling-mali, hindi ang Diyos. Nagkamali ang Diyos kasi sa akin eh. Lalaki, babae ako. Hindi. Lalaki ka. Lalaki ka. Lalaki ka. Nilikha sa wangis ng Diyos. Si Ate Edith, yan ang kanya isa sa mga major ministries niya, ang mga ex-men sa church. Yan.
napakagaling na mga yan eh. Mga master chef, master hair stylist ng James Cooper, yan, minister niya. Mga fashion designers, hindi lang basa-basa ito, nananalo sa national and local ito. Ayan, na born again. Of course, yung pagtabas ng kanilang kulay, ay ng kanilang kilay, nakasandals, mababa na, nakabag, unti-unti, pinapaubos na lang daw. Hindi na sila practitioners. Ganun pa rin ang kanilang talagang, pero hindi na sila nagpa-practice, di ba? Ha? Yung isa, mag-aasawa na this year. Dati ring ex-woman. Thank God for that. Please close the door. Pagdating sa inuman, pare, dito ka, bukas na bukas ang bahay. Sa kalaswan, bukas na bukas ang bahay. Paano hindi pa mumugaran ng demonyo ang bahay mo? Tapos iyak-iyak kang ganyan. Pinapasok mo eh. Sipahin mo na. Buksan mo sa cell group pagka hindi pinamumugaran ng Diyos ang bahay mo. Ang pabor, ang pagpapala, ang kapayapaan, ang katahimikan, ang pagmamahalan. Kapatid, lulukuban ka ng Diyos. Open your house kay Lord. Para hindi na kayo umiyak. Kung iyak man kayo, Lord, napakabuti mo talaga. Grabe ka, Lord. Yan ang iyak mo. Biro mo, maayos ang pamilyang wasak. Ayusin ni Lord. We have to reclaim the mountain called family. Na si Lord ang Panginoon, na si Lord ang in charge. He's the president, not the resident. He's the Lord for every individual in the home. I tell you, when you go out, when you come in, you are so blessed. Wala kang takot sa anak mo kahit saan mag-aral. Why? Alam mo na kasama niya si Lord. Amen. And then G, ito ng pinakahuli, government. It's about time all of us to get involved. Pumunta ka sa eskwelahan, ang daming red tape. Punta ka sa LTO, punta ka sa DOH, kahit saan ka punta sa ngayon ng gobyerno, may problema ka. Buti na lang ako, wala akong problema. Bakit? Marami akong kakilala eh. Hindi ako nakikipila. Punta ako sa DFA, wala akong problema dyan eh. Punta ako sa LTO, hindi ko na kailangan. Meron akong kakilala dyan. Kung wala kang kakilala, tatagaan ka pa. Iyayarin ka pa. It's about time na to prepare our people, yung mga anak natin, ano gusto mo bang maging? Doktor. Ngayon, mula ngayon, pangalan mo doktor. Ikaw, mayor. Ngayon, mayor. Mula ngayon. We have to prepare our people. We have to educate our people. We have to really decree to them. We have to really prophesy to them. Kung kayo ay nasa field ng politics, then prepare them. Those values, that godliness, that righteousness, ay ma-impart sa kanilang puso at talagang they will serve as light and salt in there. Biro mo kung ikaw ay congressman, asin ka sa Congress. Kung ikaw ay maging senador, asin ka ni Lord sa Senate. Kung ikaw ay gobernador, anong klaseng lalawigan magkakaroon meron ka? Kung ikaw ay mayor, kung ikaw ang principal, kung ikaw ang teacher, imagine kung ikaw ang manager ng isang kumpanya, kung ikaw ang operator ng mga jeep, mga taxi, born again, righteous, nasa strategic na position ka, kakalad ka rin lahat yan pataas. You know why? Proverbs chapter 14, verse 34. Righteousness exalts a nation. Matuwid. Hindi po lahat na mga born again ay matuwid. At ang lahat ng matuwid ay born again. Maraming matuwid
maraming born again na hindi matuwid. Born again kuno. We need born again, spirit-filled, Christ-centered disciples of Jesus Christ. These are the righteous people. If the father and mother are righteous, maayos ang pamilya. If the principal in the school is righteous and godly, kakalad ka rin niya ang school. If the teacher is righteous, kakalad ka rin niya ang kanyang mga estudyante. Magkakaroon ng pangarap yan. Magkakaroon ng dream ang tawag dyan. If the manager is the bank manager, any kind of manager, kung ikaw ay jeepney driver, piloto, anything, think of it. Kakalad ka rin mo lahat yan. Righteousness exalts a nation. Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoices. Bakit? There is justice eh. There is fairness. Talagang ramdam na ramdam nila ang pag-angat, pag-unlad, pag-asenso, ang kapayapaan, ang katahimikan, ang kagalakan. There is so much justice and fairness. Pero when the wicked rules, people mourns. Diyos ko, kailan kaya mamamatay itong mayor na ito? Puro na lang paghihirap. Pero now you go to Davao, the only city in the whole Philippines na may 911. You go to their medical center, meron patutuo si Bishop Hurley, ang aking pamangkin may butas sa kanyang puso, inopera. Sa Philippine Heart Center, 600 to 700,000 yan, doon libre. Mapayapa, matahimik. Makita yung mga Davaoians, they are so proud. Why? May impact eh. May impact. If our mayors and governors are righteous, walang masasayang na pera, walang masisirang mga, tingnan nyo, pagka hindi matuwid ang mga nanunungkulan, tingnan mo yung mga sasakyan, puro may bunggo, may yupi. Ang mga gamit sa mga upuan, ang mga building, binubulsa eh. Walang malasakit. Dahil hindi kanila eh. Pagka mayroon nakitang kasi gobyerno eh. Pero when the righteous, ba't maayos? Kasi gobyerno eh. Ba't may disiplina? Kasi gobyerno eh. Bakit? Mapayapa ang isang kumpanya, ang isang school. Kasi matuwid eh. Bakit maayos ang pamilya kahit na maraming meron sila so much mga may away of course, but there's so much closeness and love. Matuwid eh. Mga kapatid, as a church, let's prepare the next generation to replace these unrighteous, wicked leaders of our land. It's about time for the next generation to rise up. Parents, prepare them. Pastors, primary 12, prepare them. Alam mo bakit merong Timothy na naglilingkod kay Lord? Because meron siyang lola na si Eunice, si Luis. Meron siyang nanay na si Eunice. Galing sa lola, pinasa kay nanay, at ang nanay pinasa kay Timothy. Meron silang pastor na si Paul. There is so much teamwork. That's why nagkaroon ng pastor. Ang pangalan ay si Timothy. If the entire church, from the pastors to the primary 12, to the cell leaders, from the lolo't lola, nanay at tatay, sama-sama, let us raise the children in the Lord. Let us raise justice in the Lord. Let us raise si Djokovic ba? Pangalan ng apo mong babae? Djokovic ba? Akala ko Djokovic. Okay. Jonah Vicky. Talagang sinigurado mo, ha? Sigurado maganda yan. Maganda lola, no? Lahat ng mga bata dito, sama-sama tayong ihanda
sama-sama nating erase in righteousness and godliness. Then eventually you will see 5 years, 10 years, 15 years, 20 years from now, makikita nyo ang pagbabago ng bayang Pilipinas. Arts and entertainment, mga born again, they speak the word of God. There's so much values, respect and love. Business world, walang namandaraya, walang mandarayang timbangan, walang mandarayang mga mandurugas na businessman. The church is so much united. There is the presence of the Lord. And then, distribution, lahat na makita pagbukas mo ng Facebook, bukas mo ng internet, video, makita mo, love God with all your heart, godliness, righteousness. And then sa education, tinuturo si Lord ang kanyang salita. Walang nagnanakaw sa school, walang nangongopya. And then sa family, there's so much love. Pagdating ng linggo, buong pamilya, sama-sama, nagsasama, nagpupuri kay Lord. And then sa government, wow! Hindi mo na kailangan ng CCTV. Bakit si Lord? Naglilingkod tayo kay Lord. Kaya very honest. And we're the most productive people in the whole world because we do it kay Lord. Amen po ba? Anything we do it for the glory of God. I tell you, yan ang totoong kalayaan. Malaya sa lahat ng bagay. Bakit? Ang prinsipi ng kalayaan ay nasa puso. Maunlad, matahimik, masagana, at masayang naglilingkod, nagsasamba, nagpupuri kay Lord. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo. We have to make a resolution to reclaim the 7 mountains. The devil took it by force from us. And we are all victims. Now that we know the truth and we have God on our side, let us make a resolution to take it back. Kayong mga may biniyayahan ng Diyos sa arts and entertainment, rise up and serve the Lord in arts and entertainment. Kayo na mga businessman, Lord, alulod po ako. Where are the millions and billions na gusto nyong padaan sa akin? I will bring back your tithe. I will bless the workers of God, and I will support the end-time harvest. If you're looking for a man or a woman na maging businessman, I am the one, Lord. And then, sa church, never compromise ang Sunday. Make it your joy and your utmost desire. 6 days the Lord has blessed us, has protected us. The 7th day, let's exalt and magnify Him. As sabi ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of God. Psalm 122 verse 1. Napakabuti ni Lord. Nang awitin natin, yung dakilang katapatan na naiyak ako palagi dyan eh. Yan ang aming pinaka-national, parang national song namin yan eh. I cannot help but cry every time I sing yung song ni Edward Gragagasin, ganon. That's powerful. Never compromise. Sunday. Kahit anong mangyari, never compromise. Sa nung buksan nyo ang computer, ang TV, wow. Kayo nakikita doon, kayong gumawa niyan, wow, di ba? Education. Sa ating family, wow. Gobyerno, wow, 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 di ba? Maayos.
maunlad, matahimik, masagana, may disiplina. Amen? Magsimula sa ating lahat. Taas ang iyong kamay. I want you to raise your hand. Sabi mo, Lord, come on, ha? Sabi mo, Lord, we want to reclaim the 7 mountains. Lord, I believe I belong to the Church of Jesus Christ. Bold, courageous, wise, dedicated, committed. That's why even the gates of hell will not prevail against you. We will rise up to use our anointing, our authority and power to bind all the works of the enemy in this country, in our city, in our campus, in our church, in our home. Lord, thank you na nagsisimula ang transformation sa amin. At ito'y lalaganap. We become contagious and infectious because we are the light and salt of the earth. Lord, thank you for restoring the 7 mountain in the Philippines, Lord, and the church, Lord. I want to thank you for Bishop Jonathan, Lord, and Doña Vicky. You know how influential they are to us sa TFBC. Gusto namin gayahin ang kanilang niyapakang pananalig at pagsunod at pagtatapat sa inyo, Panginoon. They are our senior officers. We as your junior officers, Lord, thank you for giving us a model in them, an example. And we are so blessed, Lord. This church is so blessed, so favored because they have a pastor like Bishop Jonathan and Doña Vicky, Lord. Thank you for Joshua and G, kay Justice, kay Vicky na kanilang apo. They will rise up, Lord. Joshua will double the anointing of Bishop Jonathan, and Justice will triple the anointing of his father. It will become unstoppable, Lord. Let that anointing flow from you to Bishop Jonathan, to Joshua, to Justice, Lord. And to this entire church ng JCSGO, Lord. And the whole world ng JCSGO, Lord. They are so blessed because they have a God and they have a pastor. They have mentor that you have entrusted to them. Thank you for blessing them financially, physically, and spiritually. And thank you, Lord, for the opportunity to be your mouthpiece this morning. We are so committed to reclaim the 7 mountains, Lord. In Jesus' name, it shall be done, Lord. We believe, Lord, and it shall come to pass. Mangyayari ito, Lord. I give you praise, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you very much. Mabuhay po tayong lahat. Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng
aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, tuluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, sa habang panahon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, hari ang pag-ibig mo. Hallelujah. Muli po natin palapakan po ang ating Panginoon. Hallelujah.